Ako po ay si Ace Cruz, Rider Girl Manila, National Board of Director ng Arangkada Riders Alliance Incorporated. Ako po ay tutol sa Vest with Plate. Kahit po sa international motorcycling communities po, nagkakaroon na ng question kung bakit nagkakaroon tayo ng Vest with Plate dito sa Pilipinas. Ang sabi ng isang kaibigan namin sa Combat Veterans Motorcycle Association ng US, that there is a lot to digest in your post. When reading it, there was a ton of different thoughts going through my head, according to him. The first thought was, how could a few criminals ruin the freedom and rights of a large group of law-abiding motorcyclists? Then, my second thought was that the law make no sense at all, like a criminal is going to use his own branded vest to commit a crime. My third thought was, how could the legal system be pushed to trample the rights of its citizens that it has sworn to protect? The law seems to be bollocks, but there must be someone in charge that who thinks this law could make a difference for the public good. I just can't see the sense of it all. Is it possible that this could be some sort of prelude to get rid of motorcycles in the city altogether? Ang reaksyon ko po dito, dun sa huli niyang katanungan, of course, it is not a prelude to get rid of motorcycles in the city. Pero ito po ay nagbibiin at nagdidiskrimina sa mga riders dito sa Pilipinas. Unang-una, tayo po ay ang pinaka-vulnerable na vehicle sa daan. Kaya tayo kinakayan-kayanan. Lahat ng mga batas na pinag-eksperimentohan lang, sa atin ginagawa una. How can we actually define the crime? By investigating it deeply. Hindi yung puro band-aid solution lang. Alamin ang modus operandi ng mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Dapat ba, sila ba ay gumagalaw bilang solo? May sindikato ba ito? Paano sila nagkakaroon ng baril? At yung mga motorsiklong gamit nila hindi rehistrado o nakaw din sa kapwa nagmamotorsiklo. Pero ang paggamitin tayo ng vest, para lumalabas na lahat tayo ay suspects. Lahat tayo ay kriminal. Kaya ako po ay tumututol sa Vest with Plate dahil kahit sa international standards ng human rights, ito po ay paglabag. Kaya nga po pati mga international motorcycling communities ay nagre-react na rin dito. Kaya sana mag-isip-isip naman po ang QCPD dahil malamang hindi nga nila pinag-isipan ng batas na ito. Kung nag-pattern man kayo sa Myanmar, sa Guatemala, o sa Colombia, alamin naman ninyo bakit doon kadapat-dapat o karapat-dapat na i-implement ang mga batas na ito. Malayong-malayo ito sa Pilipinas. Meron po akong vlog, nandyan na po ang kasagutan kung bakit hindi dapat i-apply sa atin ng ganitong klaseng batas. Sana sa mga kapulisan, gawin naman po ninyo ang trabaho ninyo. Hindi yung ipinapasa ninyo ang burden sa aming mga nagmomotor. Hindi porket kami ang may pinaka-vulnerable na vehicle sa daan, ay kami rin ang pinaka-vulnerable na populasyon dito sa Pilipinas. Dahil ipaglalaban po namin kung anong karapatan namin bilang tao at bilang citizens ng country na ito. Kaya ako po ulit si Ace Cruz, Rider Girl Manila, National Board of Directors ng Arangkada Riders Alliance at tutol po ako sa Vest with Plate. Kaya bukas po, May 12, kasama po ako sa makikipaglaban sa kalye. Suportado ng Arangkada Riders Alliance ang ride na ito ng MRO. Kaya sa mga pupunta bukas, ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Maraming salamat po.